muntik na raw suntukin si Libeste ng mga kapwa niya kongresista. Yan mga kabunyog ha. Si Leandro Libeste, yung anak ni Loren Ligarda. Muntik na raw suntukin. Ha? Yan ang ang kumakalat sa kamera na medyo napikon ang mga kongresista dito kay Leandro Libeste. Isa sa mga napikon umanong kongresista, si Richard Gomez, si Goma. Napikon. Bakit sila napikon dito kay Libeste? Ay kasi si Libeste, nag-privilege speech sa Kamara, binibira niya, inaatake niya, kinukondina niya yung mga bilihan ng boto. Yung napakalaking gastos sa eleksyon para manalo ang isang kandidato. Totoo naman yun. Dapat naman talagang batikusin yun. Dapat naman talagang... Kaya lang ang problema, ganito. Ang tanong nga sa kanya, kay Leandro Libeste, ni Congressman J.J. Suarez ng Quezon, ikaw ba, Congressman Libeste, ilan ba ang nagastos mo sa eleksyon? Ha? Ilan ba yung nagastos mo sa eleksyon? Oh. Yan yung problema mga kabunyog mga kababayan. Kasi si Libeste mismo, napaamin naman siya dun sa privilege speech niya. Sabi niya, namimigay din ako sa mga tao pero yung foundation ko, hindi ako direkta, sabi niya. May foundation daw siyang binuo. Ayun, linagyan niya daw ng 6 billion yata yon. Yun daw yung namimigay ng mga tulong sa tao. Ganun pa rin yun eh. Ganun pa rin yun. Dinaan mo lang sa mga foundation, pero namigay ka pa rin ng mga ayuda at mga pera sa tao. Sa katunayan, nahuli nga ito si Libeste na namimigay ng pera, na videohan. Ngayon, nirereklamo na siya sa COMELEC. Iniimbestigahan na ngayon. Kailan ba siya namigay ng pera na yun? Yun. Kaya, doon napipikon sa kanya yung mga kongresista eh. Parang anong kay mo? Anong karapatan mo na magsasalita tungkol sa dapat hindi dapat gumagastos ng malaki sa eleksyon? Ay siya nga mismo ang laki rin ng ginastos niya sa eleksyon. Parang wala kang karapatan, wala kang kay. Totoo, mali yung grabing gastos sa eleksyon, mali yung lalo na yung pamimili ng mga boto. Siyempre mali yun. Kaya lang, sino ba si Leandro Libeste para magsalita niya? Na mapera siya, mapera yung pamilya niya, yung angkan niya. May sarili siyang negosyo. Kaya niyang gumastos sa eleksyon at gumagastos siya. Ngayon, bakit kinakalaban niya yung mga kapwa niya kongresista din napipikon sa kanya ngayon? Parang, anong kay mo na pagsabihan kami tungkol sa bagay na yan? Yan ang problema ni Leandro Libeste. Wala siyang kay. Kaya medyo pikon sa kanya yung mga kongresista. Gusto siyang suntukin. Si Goma kung dumaan daw sa may may bahagi niya, baka daw anong nagawa niya dito kay nakakatawa tuloy na yung mga sinasabi ng mga kongresista. Pero sila, kasi sa kanila ang ginawa kasi nito ni Leandro Libeste, linahat niya eh. Wala siyang pinili. Sabi niya, lahat naman dito ng kongresista. Kaya pati si Congresswoman Leila de Lima nag-react. Si Congresswoman Leila de Lima nag-react din eh. Sabi niya, wag mo akong akusahan ng namili ng boto. Hindi ako namimili ng boto. Ngayon, bigla siyang nag-sorry ngayon kay Congresswoman Leila de Lima. Yan ang problema dito sa itong anak na ito ni Loren Ligarda. Akala mo, siya lang yung perfecto siya, wala siyang kamalian. Akala mo, napakalinis niya. Ay hindi rin eh. Una, galing din siya sa angkan ng mga political dynasties, Libeste, Ligarda. Tsaka wag niyang sabihin hindi sila gumagastos ng malaki sa eleksyon. Wag niya nga kaming kaya rin yon na dun sa kanya napipikon din yung mga kongresista. Kaya sabi nung ilan, pinag-iisipan na raw nilang suntukin eh, pikon na si Hindi, mali rin yun. Mali rin yung susuntukin nila si Leandro Libiste. Hindi, kaya lang yun na nga. Dala lang ng pagkapikon daw eh. Kasi parang kung magsalita, napakalinis. Kung magsalita, parang siya, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. Kundi na siya ng kundi na, siya rin nga mismo. Kaya ngayon, anong gagawin sa kanya? Iniimbestigahan na siya. Yung pamimigay niya ng pera, na picture, na videohan yun. Iniimbestigahan na ngayon ng COMELEC.
Yung foundation niya, sabi niya, linagay niya doon yung pera sa foundation, pera niya. Tapos yun daw yung namimigay sa tao. Circumvention yun. Oh, dinaan mo lang sa foundation, pero pamimili pa rin ng boto. Kaya, awan ko kung anong-ano dito. Ha? Ah, yung kanyang mga solar, yung kanyang solar business, ano ngayon? Marami siyang kasong kinakaharap. Pinapagpa-fine siya ng ilan ba yun? 24 billion ba yun fine? Yung penalty sa kanya? Kasi kumuha siya ng maraming kontrata sa gobyerno. Magsusupply daw siya ng kuryente galing sa solar. Hindi niya naman nagawa. Tumubo lang siya ng malaki. Yan ang problema dito kay Leandro Libeste. Lalo pa ngayon, yung ina niya, si Loren Legarda, sinusuka ngayon, kahit si Lacson galit. Galit sila, may hinanakit sila kay Loren. Kasi trinidor sila sila ni Soto. Magkakaibigan sila, hindi man lang daw nagsabi. Hindi man lang daw nagpaalam, nalilipat na sa kabilang grupo. Di okay lang daw sana yon. May unawaan nila, nagpasabi naman. Ay hindi. Nabigla na lang sila, nandun na pala sa kabila. Yan si Loren Legarda. Kaya ngayon, paano sasabihin itong anak niya, mga prinsipyo, ay sila nga mismo, wala ring prinsipyo. Di ba? Yan ang problema dito kay itong Leandro Libeste na to. Lumalabang ka sa korupsyon, tapos nandun ka kay Sara Duterte. Paano ka ngayon magiging consistent sa paglaban mo sa korupsyon? Hindi ka bumoto sa impeachment ni Sara. Ang ibig mong sabihin, ang tingin mo lang, ang korupsyon lang, mga kaalyado ng Marcos. Sa parte ng Duterte, hindi korap. Ang laking nun. Mali na yun. Kaya lang, yun na nga. Yun ang dispalinghado dito sa ni Leandro Libeste. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.